Masamang-masama talaga ang loob ni Amira, kung kaya't hinayaan niyang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang kamay ni Caleb sa kanyang muka. I'm sorry, baby. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Humingi ako ng tulong kay Sherlyn since kaibigan pala niya si Mr. Harake. Pero maniwala ka, walang mali siya kung magkasama man kami kahapon. Paliwanag nito sa kanya. Naniniwala naman siya sa sinasabing yun ni Caleb. Nasasaktan lang talaga siya na kung hindi pa niya sasabihin, hindi ito magtatapat sa kanya. Na para bang ayaw siya nitong pagkatiwalaan. Feeling tuloy niya, sex lang ang kaya niyang ibigay dito. I'm sorry. Niyakap niya ito na mahigpit. Ayoko lang mag-alala ka, kaya I did not mention her. Hindi ba mas lalong dapat ko yung ipag-alala? Wala namang kaso kung magkasama kayo as long as sinasabi mo sa akin kung bakit. Para naman mapanatag ako. Ani ang tuluyan ang ibinulalas ang lahat ng kinikimkim na sama ng loob. Pakiramdam ko kasi mas nagtitiwala ka pa sa kanya kaysa sa akin. I'm sorry, Caleb, ha? Pero mas lalo mong dinadagdagan ang mga insecurities ko. Kumunot ang noo nito. Batang-bata yung sekretary mo. Maganda pa. Ganon din naman si Sherlyn. Samantalang ako, heto at hindi na bumabata. At hinawakan nito ang mga balikat niya. Itinaas ang baba niya para iharap sa mukha niya, ang mukha nito. Amira, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kahit pagsama-samahin mo pa sila, wala silang panalo sa'yo. Hindi kita ipagpapalit sa kanila. Anito sa kanya. Please, tanggalin mo na nga yan kung ano mang pagdududa sa sarili mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para mabigay ko sa'yo at sa inyo ni Gertrude ang lahat. Tinitigan niya ito. Oras mo lang naman ang kailangan ko, Caleb. Sabi niya rito. Dinalaw kita sa office pero hindi mo man lang ako hinarap. I know para akong bata at nagiging masyadong demanding. Pero hindi ko mapigilang questionin ang sarili ko sometimes. Caleb, alam mo naman ang pinagdadaanan ng relasyon natin, hindi ba? Kailangan ko ng assurance. Muling umagos ang luha sa kanyang mga mata. I don't know why I am so insecure. Siguro dahil wala akong ginagawa dito sa bahay. Pinunasan nito ang mga luha sa kanyang mga mata, saka hinalikan siya sa ulo. Sorry kung ganyan ang nararamdaman mo sa akin. Mahal na mahal kita, Amira, at ayokong pagdudahan mo yun. Hindi ko yata kakayanin pa kung magkakahiwalay na naman tayo. Kayo ni Gertrude ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sana alam mo yun. I'm sorry. I'm sorry kung pinagdududahan kita. Aniya rito. Ang gusto ko lang naman maging honest ka sa akin. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Ipaalam mo. Hindi man ako makatulong, at least nandito ako para makinig sa'yo, para damayan ka. Aniyang muling humaba ang nguso. Kesa naman ibang babae ang pinagsasabihan mo ng mga problema mo. Bahagya itong napangisi. Hindi ako makapaniwalang pinagsesilosan mo pa rin hanggang ngayon si Sherlyn. Sabi nito sa kanapailing. Kung alam mo lang, kung gaano yun naiinggit sa'yo. Kasi alam niyang kahit anong gawin niya, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Kahit paano, napanatag ang kalooban niya sa sinabing yun ng asawa. Hinaplis nito ang buhok niya. Kaya ba nagpalit ka ng hairstyle? Bahagya siyang tumango. Maganda ka kahit ano pang hairstyle mo. Sabi nito sa kanya. Saka siniilis siya ng halik sa mga labi. Pilyong kinuha nito ang isang kamay niya at dinala sa namumukol nitong hinaharap. Napangiti siya. Ano bang kailangan kong gawin para hindi mo napagdudahan pa kung gaano kita kamahal? Mahinang tanong nito sa kanya. Bumaba ang mga kamay nito sa kanya mga hita. Pinaikot-ikot nito ang mga daliri doon. Napapikit siya sa kiliting binibigay nun sa kanyang buong katawan. Nagiinit na naman siya. What if sundan na kaya natin si Gertrude habang kaya pa natin? Yung tanong nito sa kanya. Kaka-enroll ko nga lang sa Pilates. Hirit naman niya. Mas mahalaga pa ba yun kaysa magka-baby tayo? Napatili siya nang bigla na lamang siya nitong buhatin at ilagay sa swivel chair. Nakangisi itong nakatitig sa kanya habang sinisimulang hubarin ang suot nitong pajama. Napakagatlabi siya habang pinanonood ito. Nang ganap na itong nakapaghubad, iginiya siya nito patayo para ito ang maupo sa swivel chair.
Saka siya kinabig para maupo sa mga hita nito. Napalunok siya. Hinubad nito ang suot niyang lingerie. Waring nanunuot ang bawat halik nito sa kanyang mga kalamnan. Pinawing lahat ng mga halik nito ang nararamdaman niyang hinanakit. Bakit nga ba niya pinagdududahan pa ang pagmamahal ni Caleb sa kanya? Hindi nga ba't ilang beses na nitong pinatunayan sa kanya kung gaano siya nito kamahal? Siguro, dumarating lang talaga ang mga babae paminsan-minsan na nai-insecure. But it doesn't mean na hindi na siya mahal ni Caleb. At least nalilawan na rin siya kung bakit nito kasama si Charlene. Kailangan lang talaga pinag-uusapan nila ang lahat para hindi na umabot pa sa kung ano-ano. Caleb, from now on, mangako kang hindi ka na magtatago pa ng kahit na ano sa akin. Aniya sa pagitan ng pag-ungol. Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala na akong itinatagong kahit na ano? What you see is what you get. Pilyong sagot naman ito sa kanya. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Naggagalit-galitang sabi niya. Ang lakas ng tawa ni Caleb. Napaungol si Amira ng halikan ng mga labi ni Caleb ang kanyang buong katawan. Nagtagal yun sa kanyang maumbok na mga dibdib. Siguro ay tanging kay Caleb lamang siya nakakaramdam ng ganito. Siguro ay hindi talaga niya kakayaning magmahal ng ibang lalaki dahil ilang beses na rin naman niya yung sinubukan. Pero hindi niya ito makalimutan. Ilang beses niyang pinilit ang sarili na magmahal ng iba. Ngunit hindi man siya nagtagumpay. Mahal na mahal talaga niya ang lalaking ito. Alauna ng gabi may tumatawag sa'yo? Taas ang kilay na sabi niya. Inabot niya sa side table ang kanyang phone. Napakunot noo siya nang makita sa screen ng pangalan ni Charlene. Bakit kailangan tawagan ka niya in the middle of the night? Tanong niya sa asawa. I don't know, sagot ni Caleb sa kanya. Pwedeng ikaw ang sumagot sa kanya if you want. Nito. Inabot niya rito ang cellphone nito. Ikaw na, baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Anyway, sabi mo nga wala naman kayong dapat itago sa akin, hindi ba? Of course! Sagot nito sa kanya. Bumangon ito para sagutin ang tawag ni Charlene. Kahit nagkalinawan na sila ni Caleb tungkol dito, hindi pa rin niya mapigilang hindi makaramdam ng inis. Hindi ba nito sinasabihan ng babaeng iyon na may limitasyon na makikipagkaibigan? At the middle of the night, tatawagan nito si Caleb? Para ano? Alam naman ito na may pamilya ng lalaking tinatawagan ito. Hindi man lamang ba ito marunong rumispeto sa oras? Besides, sa pagkakaalam niya, wala namang malalim na friendship ang dalawang ito, unlike Chloe and Caleb na talagang naging magkasama simula nung mga bata pa sila, nung maulila si Caleb sa pamilya. Pero ang babaeng to, kailan lang ba nito nakilala? And yet kung umasta feeling close na talaga. Nagmamaktol talaga ang kalooban niya. Lalo pat hindi naman niya naririnig si Caleb na pinagsasabihan nito tungkol sa pagtawag nito ng hating gabi. Mas lalo lamang tuloy siyang napipikon. O Charlene, napatawag ka? Nag-aalalang tanong ni Caleb. Bahagya na niyang nilingon ng asawa na tahimik lang sa higaan. Gusto sana niyang sabihin kay Charlene na hindi tamang tumatawag ito sa kanya ng ganitong oras ng gabi. Dahil baka kung ano pang isipin ni Amira sa kanila. Lalo pat nagtatampo na ito sa kanya nang dahil sa babaeng ito. And yet narinig niyang umiiyak si Charlene. Hindi na niya yun nagawang sabihin pa sa dalaga. Siguro may problema nga talaga ito kaya bigla itong napatawag ng ganitong oras. What's wrong? Nag-aalalang tanong niya rito. Caleb, may magnanakaw na nakapasok sa condo unit ko. Nawala yung ibang mga gamit ko. Anito sa kanya. Ramdam niya ang takot sa boses nito. Alam ba ng security team ng condo mo? Tanong niya rito. Yes. Na-check na nila ang lahat ng CCTV sa hallway. Sagot nito. Pwede mo ba akong puntahan ngayon? Sagot nito sa kanya. Sige, pupunta na ako dyan. Niyang hindi na nagdalawang isip pa. Ini-off niya ang phone. Kaagad niyang ipiniliwanag kay Amira ang nangyari kay Charlene. Is it okay kung i-check ko na siya ngayon? Pwede ba akong sumama? Tanong ni Amira sa kanya. Of course! Kampanting sagot niya. Mas mainam ngang kasama niya ang asawa para hindi na ito mag-isip ng kung ano paman. Ayaw na niyang magkaroon pa naman sila ng tampuhan dahil na lamang kay Charlene. Nang makarating sila ng condo unit ni Charlene, may mga pulis nang naroroon. Pati rin ang ilang mga reporters ng networks na pinagtatrabahuhan ito.
Napag-alaman na rin niya na isa sa mga exes nito ang pumasok sa condo unit nito at tinangay ang ilan sa mga personal na gamit ni Charlene. Wala naman daw pera o mahalagang kagamitang nawawala, ni hindi rin daw nagalaw ang jewelry box nito. Kung ano man ang pakay ng ex nito sa mga personal niyang gamit, hindi niya alam, but for sure, may binabalak itong hindi maganda. Caleb! Sabi ka agad nito pagkakita sa kanya. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito na parang takot na takot. Walang kibo si Amira habang nakaupo sa isang sulok. Kasulukuyang iniimbestigahan ng mga pulis ang nangyaring nakawan sa condo unit. May mga press people rin na naroroon. Hindi niya alam kung sinadya bang kontakin ng mga ito ni Charlene, ngunit hindi niya nagustuhan ang bigla na lamang nitong yakapin si Caleb kanina. Pero siya, ni hindi man lamang pinansin. Naiintindihan naman niyang labis itong natakot dahil sa nangyaring panloloob sa unit nito. Ngunit kailangan pa ba nitong yakapin ang asawa niya at tumiyak sa dibdib nito? Saka may mga pulis naman palang sumaklolo dito. Bakit kailangan pa nitong tawagan si Caleb in the middle of the night? Alam niyang hindi tamang pati ito ibigyan pa niya ng mali siya, pero hindi niya maiwasang mapaisip. Alam naman ni Shirley na may pamilyang tao si Caleb. Bakit kailangan tawagan pa nito ang asawa nito? Gayong may iba naman pala na makakasama ito. Para namang may magagawa pa si Caleb sa nangyari. Ngunit nanahimik na lamang siya. Baka naman sabihin sa kanya ng asawa lahat na lamang ginagawa niya ng issue. Ayaw naman niya magmukhang kontrabida pa siya at makitid ang pangunawa. Besides, alam naman niyang concern lang talaga ang kanyang asawa, kaya nila pinuntahan si Charlene. No more, no less. Kung kaya't hindi na niya dapat gawing big deal pa tungkol dito, pero hindi lang talaga niya maiwasang hindi mapaisip. Feeling kasi niya, napaka-inconsiderate naman ni Charlene para hindi isaalang-alang ang nararamdaman niya bilang asawa ng lalaking palagi nitong tinatawagan. Matapos matiyak ni Caleb na okay na ang kalagayan ni Charlene, at may mga kasama na ito na maalam na rin siya. Napansin niyang hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ni Charlene. Kay Caleb lang talaga nakatutok ang mga mata nito, as if hindi siya nag-iiksi sa paningin nito. Nasa loob na sila ng kotse nang hawakan ni Caleb ang isang kamay niya at dalhin sa bibig nito para halikan. I love you, pagbibigay assurance nito sa kanya. Nahalata nito marahil na may katiting pa rin siyang selos na nararamdaman pagdating kay Charlene. I love you too, sagot niya rito. Pero sana alam ni Charlene ang limitasyon niya ha. I know, hindi ako dapat ang tinawagan niya ng ganitong oras. Sabi nito sa kanya. Nawala lang siguro sa isip niya. Kahit naman kasi papano naging close rin naman kami sa isa't isa. I hope you don't mind. Nito sa kanya. I understand. Pero sana naman next time, ma-realize niya kung saan siya dapat lumugar. Parang kang sabi niya rito. Besides, bakit kailangan ka pa niyang tawagan? Obvious naman na natawagan na niyang lahat ng mga kaibigan niya, pati mga pulis. Niya rito. Nagkibit-balikat lang si Caleb sa pinaandaran sa sakyan. Hanggang sa makauwi sila ng bahay, palaisipan pa rin sa kanya motibong yun ni Charlene. Lalo pat napakalamig na naging pakikitungo nito sa kanya kanina. Ni hindi nga siya pinansin kahit nung binati niya ito. Siguro kapag tumawag ulit ito ng ganong oras ng gabi, siya nang kakausap dito. Kahit pa sabihing mahal na mahal siya ni Caleb, hindi pwedeng pakakampante na lang siya, lalo na't marami na siyang naging karanasan sa mga ganitong bagay. Hindi pwedeng masyado siyang nagtitiwala. Ayaw na niyang maulit pa ang ginawa sa kanya ni Karina. Nang makarating sila ng bahay, nagulat siyang tumatawag na naman si Shirley. Talaga bang wala itong balak na pagpahingahin ng asawa niya? Ano na naman kaya ang kailangan niya this time? Napipiko na sabi niya. Hindi pinansin ni Caleb ang tawag ni Charlene. Don't worry about her, Amira. Sabi nitong hinawakan siya sa magkabilang balikat. May unfinished business pa tayong dalawa. Pil yung sabi nito sa kanya. Napatili siya nang bigla na lamang siya nitong buhatin papasok ng kanilang kwarto. Ngunit nadidistract siya dahil waring ayaw itong tigilan ni Charlene. Inis na kinuha niya ang phone sa bulsa nito at sinagot ang tawag ng dalaga. Hello, Charlene. What do you want? Nagpapahinga na si Caleb. May kailangan ka ba sa kanya? Hindi maitago ang iritasyon sa tono ng pananalita niya. Amira, actually, nag-aalala ako kaya ako napatawag. Remember, ninakawan ako ng ex-boyfriend ko. I just realized na yung ibang mga personal na kinuha niya ay mga intimate pictures naming dalawa ni Caleb. Napakunot noo siya. Paano nagkaroon ng intimate picture si Charlene at Caleb kung wala naman na magitan sa dalawang ito?
unless nagsisinungaling sa kanyang asawa. Ayoko sanang sabihin sa'yo to, Amira But since ikaw ang sumagot ng tawag ko, mas mabuting malaman mo na habang maaga pa. Sakali mang ilabas ng ex-boyfriend ko mga yon sa media. My ex-boyfriend will do everything para lang sirain ang karir ko. Pahayag nito sa kanya. And I guess para rin sirain ang pagsasama namin mag-asawa. Gusto sana niyang idugtong dito, ngunit sa halip, parang nandulumong inabot niya kay Caleb ang cellphone nito. Mukhang may problema kayong dapat na ayusin ni Shirley. Matabang nasabi niya rito. Saka masama ang kaloobang pumasok sa banyo. Nilakasan niya ang pagkakabukas ng shower. Naghubad siya ng damit at umiyak. At itinapat niya ang kanyang hubad na katawan sa tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, naririnig na niya ang boses ni Caleb sa labas ng pinto. Amira, let me explain, sabi nito, ngunit tinakpan lang niya ang kamay ang kanyang magkabilang tenga. Pakiramdam niya na bibingi siya sa boses na iyon ng asawa. Ayaw muna niya makipag-usap dito. Mas matatanggap pa siguro niya kung umpisa pa lang nagpakatotoo na sa kanya si Caleb. Hindi ganitong bigla na lamang siyang bubulagain ng balitang may intimate pictures ito kasama ang babaeng iyon. Amira, open the door, please! Yung mga larawang tinutukoy ni Sherlyn. Hindi ko alam ang lahat ng yon. Amira! Tatawa-tawang ipinatong ni Shirley ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Alam niyang bukas ay laman na siya ng mga balita. Malaking tulong ang pagiging kontrobersyal. Para mapag-usapan siya ng gusto at mas lalong tumaas ang ratings ng kanyang bagong programa. Actually, hindi naman siya nababahala kung lumabas man ang mga intimate photos niya kasama si Caleb. Kung tutuusin, makakatulong pa yun sa pag-angat ng career niya. Especially now that she is portraying a new image. Besides, matagal na siyang umalis sa news department, kaya hindi magiging issue yun sa kanyang trabaho. The more na pag-uusapan siya, the better. Saka gustong-gusto niyang ideya na madidikit ang pangalan niya kay Caleb. Ewan ba niya kung bakit mas lalo siyang na-attract kay Caleb ngayong alam niyang may Amira na ito. Siguro ay dahil mas challenging sa kanyang ganito. Nasanay kasi siya ng lahat ng gusto niyang makuha ay pinaghihirapan niya. Bata pa lamang siya, hindi na naging madali ang buhay sa kanya. Kung hindi pa marahil sa scholarship na ibinigay ng foundation ni Caleb sa kanya, baka hindi siya kaagad nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kaya naman mas lalong naging porsigido siya nung college na, nang makilala ang kanyang benefactor. At nang makita niya ito sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakalimutan pa. Since then, humanga na siya rito. Noon infatuated lamang yun. Ngunit ngayon, palagay niya, talagang iniibig niya si Caleb. Kaya nga nang minsang mamoblema ito kay Amira, nung hindi pa nagkakabalikan ng mga ito, sinamantala na yung pagkakataon, nilasing niya ito ng husto. Nilagyan pa nga niya ng pampatulog ang alak na ininom nito, saka humingi siya ng tulong sa isang kaibigan para maiuwi niya ito sa kanyang kondo. Actually, wala namang namagitan sa kanilang dalawa. Natuwa lamang siyang kuhanan nito ng larawan katabi niya at pareho silang nakatakip ng kumot habang walang saplot ang kanilang katawan. Yung mga larawang kinuha ng ex-partner niya. Napahalakak siya habang nakikinita-kinita niya si Amira. Tiyak niyang magwawala ito bukas kapag lumabas sa dyaryo ang mga kuhang yun. I'll make sure na mawawasak ko ang pagsasama niyong dalawa. Nakangising sabi niya habang nagsasali ng alak sa baso. Hindi pala niya kayang makitang masaya si Caleb sa piling ng babaeng yun. Ayaw niya. Munti ka nang maging kanya si Caleb, kaya lang mabilis siyang sumuko. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Napailing siya nang maalala ang itsura ni Amira habang nakayakap siya kay Caleb. Hindi may pagkakailan selos sa mukha nito ng mga sandaling yun. At mas lalo lamang siyang ginaganahang pagsilosin ito. Mainam ngang hindi ito masyadong nagtitiwala kay Caleb. Mas madali niyang masisira ang mga ito. Tumingga siya ng alak, saka nagtungo sa terrace ng kanyang unit. Tinawagan niya mga kaibigan niyang reporters. Alam niyang bukas na bukas laman na siya ng mga balita. Napangisi siya saka sinagot ang tawag ng ex niyang si Jericho. Jericho, nasa account mo ng pera. Aniya rito. Pero gusto kong makasigurado na hindi ako madadamay dito, Charlene. Sabi nito sa kanya. Hindi siya sumagot, sa halip ay ini-off na niyang phone. Ilang sandali pa, tinatawagan na naman siya nito ngunit nagbingi-bingihan na lamang siya. Para sa kanya tapos na ang papel nito sa buhay niya.
Hindi na niya ito kailangan, kaya wala na silang dapat pag-usapan pa. Nagawa na nito ang inuutos nito sa kanya. Amira, will you please listen to me? Ipiniksi niya mga kamay ni Caleb na nakahawak sa kanya. Sana sinabi mo na lang sa akin na nagkaroon kayo ng intimate relationship ng babaeng yun. Para hindi na ako nabibigla pa. Hindi ganitong itinatanggi mo pa pagkatapos saka mo ako gugulatin. Masamang-masama ang loob na sabi niya rito. Namumugto na ang mga mata niya dahil kanina pa siya umiiyak. For God's sake, Amira! Hindi ko nga alam ang mga sinasabi niyo ni Charlene. Hindi mo pa talaga ako pinagkakatiwalaan, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang nangyaring kahit na ano sa amin ni Charlene? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang intimate pictures na sinasabi niya, pero paiimbestigahan ko ang tungkol sa bagay na yun. Para lang patunayan ko sa'yo nagsasabi ako ng totoo. Sigaw nito sa kanya. Hindi siya nagsalita. Wala ka ba talagang tiwala sa akin, ha? Masamang-masama ang loob na tanong nito sa kanya. Akala ko ba nangako tayo sa isa't isa na magkasama nating haharapin ang kung ano pa mang mga pagsubok na darating sa atin? Pero bakit heto ka na naman? At ako pa ngayon na may kasalanan? Akala ko rin nangako tayo sa isa't isa na walang lihiman. Pero bakit ganito, Caleb? Umiiyak na tanong niya rito. Parang naubos ng pasensya ni Caleb. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na. Total, hindi mo naman ako pinakikinggan. Nakakapagod ka na. Sigaw nito, saka padabog na lumabas ng kanilang kwarto. Napakurap-kurap siya. Ikinagulat niya ang ganong naging reaksyon nito. Ni hindi man lamang siya sinuyo. Pinakaripas ni Caleb ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Gusto niyang kumprontahin si Charlene. Hindi niya alam kung anong pakana nito sa buhay. Ngunit may kutob siya ngayong sinadya nitong nangyari. Magkita tayo sa coffee shop, sa ibaba ng building. Seryosong sabi niya kay Charlene, nang tawagan niya ito. Napipikon siyang ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ni Amira na magpaliwanag. Ganitong-ganito ang nangyari noon sa kanila na hindi niya papayagang maulit pang muli. Kaya kailangan niyang marisolba ang issue na ito sa lalong madaling panahon. Nasa coffee shop na si Charlene nang dumating siya. Kaagad itong tumayo at mangyayakap na naman sa kanya. Ngunit mabilis niya itong naitulak palayo. Seryoso ang mukha niya ng tignan nito. Hindi ko alam kung anong kalokohan to, Charlene. Pero sigurado kung hindi ka inosente tungkol sa bagay na to. Ani ang walang kangiti-ngiti habang nakatingin dito. Paano tayo nagkaroon ng intimate na mga larawan? Gayong wala namang namagitan sa ating dalawa. At huwag mong sabihing lasing ako ng araw na yun. Dahil kahit nalalasing ako, kahit paano natatandaan ko mang nangyayari sa akin. Umiwas ng tingin si Charlene sa kanya. Hindi ko rin alam. Pero yun ang sabi ng ex ko. Tinawagan niya ako, tinatakot na ikakalat niya mga pictures na yun. Sabi nito sa kanya. Natatakot ako sa kanya, Caleb. Hinawakan ito ang isang kamay niya. Pakiramdam ko bawat galaw ko minaman-manan niya. Ibigay mo sa akin ang phone number niya. Gusto ko siyang makausap. Sabi niya rito. Kitang-kita niyang pamumutla ng mukha ni Charlene. Nang marinig ang sinabi niyang iyon. Napahinga siya ng malalim. Bigla siyang kinutuban. I knew it. Palabas mo lang ang lahat ng ito, hindi ba? Kasabwat mo ang lalaking yun. Hindi ka totoong nilooban, hindi ba? Pinaglololoko mo lang mga pulis. Ani ang galit na hinawakan ito sa magkabilang balikan. Wala siyang pakailam kung maraming nakatingin sa kanila ng mga sandaling iyon. Caleb, what are you talking about? Inaakusahan mo lang ako, nag-iimbik ko ang lahat ng mga nangyari. My God, ako pa ngayon ang lumalabas na sinungaling. Ako na nga ng argabyado dito, Caleb. Palagay mo ba gagawa ko ng isang bagay na ikasisira ng karir ko? Nagdadamdam na tanong nito sa kanya. Naningkit ang mga mata niya. Tell me, magkanong binayad mo sa ex mo para sirain ang pagsasama namin ni Amira, ha? Mariing tanong niya rito. My God, Caleb! I can't believe ganyan kababa ang tingin mo sa akin. Napapaluhang tanong niya rito. Sa palagay mo, ano mapapala ako kapag nasira akong pagsasama ninyong dalawa? As if naman ikakasikat ko yon. Yamot na binitawan niya ang babae. Siya mismo ang tutugi sa ex nito kung kinakailangan para lang patunayan kay Amira ang lahat ng sinasabi niya. Nagmamadali na siyang lumabas ng coffee shop dahil palagay niya kahit na anong gawin niya, hindi naman aamin si Charlene. Ngunit malakas ang kutob niya, nagimik lang nito ang mga nangyari. Kung ano ang motibo nito, hindi niya pa sigurado. Kaagad na kinontak ni Amira si Era
Nagpatulong siya rito na alamin ang totoong nangyari. Don't worry, Amira. Aalamin ko kung anong totoo. Sabi nito sa kanya, bago matapos ang pag-uusap nilang dalawa. May palagay ako nagsasabi ng totoong asawa mo. I've known Charlene more than 5 years. At kilala ko kung paano niya ginapang ang kinalalagyan niya ngayon. Wala siyang pakialam kasi hodang may masagasaan siyang ibang tao. Basta sumikat siya. Kaya nga nagkaroon kaagad ng sariling show dahil sa style niya. Sana huwag niyang gamitin ang asawa ko para lang sa kapritsyo niya, aniya sa kaibigan. At sana rin, huwag kang basta-basta nagpapa-apekto sa mga naririnig mo. Dahil kapag napa-apekto ka, para mo na rin binigyan ng satisfaction si Charlene sa kung ano man binabalak nito. Napaisip siya. Palagay niya may katwiran si Era. Bakit nga ba siya biglang nagpa-apekto sa halip na pakinggan ng mga paliwanag ni Caleb? Don't let her win, Amira. Hindi naman lingid sa'yo ang obsesyon ng babaeng yun sa asawa mo, di ba? Dagdag pang sabi nito sa kanya. At alam niyang tama si Erald. Gusto niya magalit sa kanyang sarili dahil pinairal na naman niya ang pagiging selosa. Sana nga pinakinggan niya ang asawa. Bakit ba palagi na lamang niyang pinagdududahan si Caleb? Ilang beses ba nitong kailangang patunayan kung gaano siya nito kamahal? Eksaktong patatapos lang niya makipag-usap kay Errol nang dumating si Caleb. Hindi niya alam kung paano ito haharapin dahil baka mainit pa ang ulo nito. Dumiretso ito sa loob ng banyo na parang hindi siya nakita. Alam niya hanggang ngayon masama pa rin ang loob nito sa kanya. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng kwarto habang hinihintay itong makalabas ng banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya nang lumabas. Hindi niya alam kung paano uumpisahan ang sasabihin kung kaya't humugot siya ng malalim na hininga para doon kumuha ng lakas ng loob. At buong pakumbabang tumingin dito. I'm sorry. I'm sorry kung mas pinaniwalaan ko pa mga sinabi ni Charlene at hindi kita binigyan ng pagkakataong magpaliwanag kanina. Halos paanas lamang nasabi niya rito. Ang totoo, punong-puno ko ng insecurity sa katawan ko. Lalo pat alam kong ang laking bata ni Charlene sa akin. Kaya nasaktan ka agad ako nang sabihin niyang may mga intimate pictures kayong dalawa. Without listening first to my side of the story? Actually, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng intimate pictures sa kanya. I mean, hindi ako nakipag-sex sa kanya at never kong naisip na makipagtalik sa kanya kahit kailan. Kahit lasing na lasing pa ako. And for God's sake, Amira, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan hindi ako na-attract sa ibang babae na gaya ng atraksyon na nararamdaman ko sa'yo? Palagay mo tsatsagain kong maging single ng matagal kung ganun lang kabilis na palitan ka, ha? I'm sorry. Minsan napapagod na akong patunayan sa'yo na sincere akong punuan ng lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Kasi parang hanggang ngayon pinagdududahan mo pa rin ako eh. Bigyan mo naman ako ng chance na patunayan ko sa inyong mag-ina na nagbago na ako. Masamang-masama ang loob na sabi nito sa kanya. Kasi pakiramdam ko hanggang ngayon, punong-puno ka pa rin ng pagdududa. Feeling ko hanggang ngayon hindi mo pa rin ako mapatawad sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon. My God, Amira! Matagal ko nang pinagbayaran ng mga nagawa ko at nakakapagod ng paulit-ulit mong isinusumbat sa akin ng lahat ng yon. Sabi nito saka lumabas ng kwarto. Naiwan siya sa kwarto, nakasunod lamang ng tingin dito. Napapikit siya nang ma-realize na pinahihirapan niya ng husto si Caleb. Bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa rin niya ito tuluyang napapatawad sa lahat ng kasalanang ginawa nito? Bakit hanggang ngayon punong-puno pa rin siya ng pagdududa? Humila ng bangko si Caleb, naupo habang hinihintay ang kaping isinalang niya sa coffee maker. Mahal na mahal niya si Amira at gusto niya itong makitang masaya sa piling niya. Gusto niyang patunayan na nagbago na siyang talaga. Nasasaktan siya sa tuwing pinagdududahan pa rin nito magpahanggang ngayon ang katapatan ng pagmamahal niya. Kulang pa ba ang lahat ng ginagawa niyang ito? Hindi na niya alam kung ano bang kailangan niyang gawin para patunayan dito na hindi siya ang salbahing si Caleb. Nagbago na siya. Tinalikuran na niya ang lahat ng masasamang nakagawian niya noon. Pambababae, bisyo at mga iligal na gawain. Kaya naman sana, bigyan siya nito ng chance at pagtiwalaan. Napapagod na rin siyang paulit-ulit itong pinaparamdam sa kanya na wala pa rin itong tiwala sa kanya magpahanggang ngayon. Tao lang siya. Napapagod rin naman siya. Masyadong malalim ang iniisip niya, kung kaya't hindi niya namalaya na nasa likuran na pala niya si Amira. Alam ko masama ang loob mo dahil iniisip mo hindi kita pinagkakatiwalaan. Panimula nito saka humila ng bangko. Alam kong maling pagdudahan kita,
Lalo't nakikita ko kung paano ka nagsusumikap para makabawi sa lahat ng mga nangyari noon. Sabi nito sa kanya saka huminga ng malalim. Samahang loob ko dahil pakiramdam ko, hindi mo makalimutan ng lahat ng mga naging kasalanan ko sa iyo. Nagigilty ako sa tuwing pakiramdam ko paulit-ulit mong pinapaalala sa akin lahat ng mga kasamaan ko. I am trying, Amira. God knows. Hindi mahirap itong pinagdadaanan ko. Panimula niya. Hindi na niya magawang sikilin pa ang lahat ng sama ng loob, kaya hinayaan na lamang niya na kumawala yung lahat sa dibdib niya. May mga gabing napapanaginipan ko pa rin ang lahat ng mga nangyari, alam mo ba yun? Yung pagkamatay ng ilan sa mga tauhan ko, yung lahat ng pamilyang naperwisyo ko. Hanggang ngayon, nandito sila sa dibdib ko. Hanggang ngayon, pinapahirapan pa rin ako. Pagkatapos eto ka, dinadagdagan mo pa ang lahat ng paghihirap ng kaloobang nararamdaman ko. Tinitigan niya ito ng matiim. Hanggang kailan mo ba ako paparusahan, Amira? Hindi na nakapagpigil na tanong niya. Hindi ba dapat ito ang kauna-una ang makakaintindi at makakaunawa sa kanya? Pero pakiramdam niya hanggang ngayon, idinidiin pa rin siya nito sa mga kasalanang hanggang ngayon ay pinagbabayaran pa rin niya. My God, Amira, napapagod na ako. Napapagod na akong paulit-ulit patunayan na nagbago na ako at nagsusumikap na tahakin yung matuwid na daan. I think it's no use kung hanggang ngayon hindi mo pa rin lubos na nakakalimutan ng lahat ng mga nagawa akong kasalanan. Tila hirap na sabi niya rito. Napakagatlabi si Amira. Alam naman niyang ginagawa nito ang lahat para makabawi sa lahat ng mga naging atraso nito sa kanilang mag-ina. At alam niyang hanggang ngayon, hindi pa rin niya maiwasang hindi magduda. Pinipilit ko namang kalimutan ng lahat, Caleb. I'm sorry kung minsan hindi ko pa rin maiwasang hindi magduda. Sabi niyang ginagapang isang kamay nito. Muli na naman siyang napaiyak. Hanggat maaari ayaw niya magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit mahirap rin naman sa parte niya na ibigay ang buong tiwala. Lalo pat ilang beses na rin naman siya nitong nabigo. Gusto kong mag-work ang relasyon nating to. Hindi ko na yata kakayanin kapag naghiwalay tayong muli. Pero sana naman, bigyan mo naman ako ng chance na maging isang mabuting asawa sa'yo at mabuting ama kay Gertrude. Nagsusumikap naman ako pero bakit parang hindi pa rin sapat? Tanong nito sa kanya. Ramdam niyang sama ng loob sa bawat katagang binibitawan nito. Yumakap siya rito ng ubod ng higpit. Siya rin naman, hindi niya rin kakayanin kapag nagkahiwalay na naman silang dalawa. Tulungan mo rin ako matanggal ang lahat ng mga alalahanin sa isipan ko. Hindi rin naman madali on my part na ibigay lahat ng tiwala ko. Pero unti-unti. Kaya hiling ko lang sa'yo. Huwag mo sana akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Umiiyak na sabi nito. Iniisip ko pa lang na may intimate pictures ka kasama si Charlene. Parang dinudurog na ang dibdib ko, Caleb. Sa palagay mo ba wala akong dapat na ipag-alala? Caleb, babae lang naman ako. Maganda si Charlene at sikat. Kaya hindi naman imposibleng. Shhh! Ilang beses ko bang paulit-ulit sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi ako nagkagusto sa kanya? Pagbibigay nito ng assurance sa kanya. Alam kong normal lang naman na magahalit ka. Pero sa maniwala ka't sa hindi, kahit minsan walang nangyari sa amin dalawa ng babaeng yun. Kaya sa halip na magduda ka, pagtiwalaan mo naman ako. Hayaan mo, ginagawa ko na ang lahat para malaman ang totoo. Pero malakas ang kutob ko ngayon na pakana lahat ng ito ni Charlene. Ngayon ko rin lang naisip na baka gawa-gawa lang niya ang nangyaring panluloob sa bahay niya. Yun ang sapantahan ni Errol. Parang naisip niya na posibleng ang gawin yun ni Charlene. May mga tao naman talagang gagawin ng lahat kahit makasagasa ng ibang tao basta makuha lang ang gusto nila. Pero ano naman kaya ang palagay mong motibo ni Charlene? Bakit niya ginagawa yun? Tanong niya sa asawa. Nagkibit ito ng balikat saka tumingin sa kanya. Kumuha na ako ng private investigator para alamin ang totoo. At patutunayan ko sa'yo na wala talagang namagitan sa amin na kahit na ano ni Charlene. Naniniwala na ako. Mahinang sabi niya rito. I'm sorry kung bigla-bigla na lang ako naniwala sa kanya. Hindi man lang kita binigyan ng chance na magpaliwanag. Alam kong pikon na pikon ka na kanina kaya bigla kang umalis. Ang totoo nakipagkita ako kay Charlene. I confronted her. Pero ayaw niyang umamin kaya tinawagan kong kaibigan ko. Ipinahanap ko ang ex niya na sinasabi niya ng loob sa bahay niya. Anito sa kanya. Ang totoo tinawagan ko rin si Era.
Nangunot ang noo nito. Bakit pa? Matagal na niyang kilala si Charlene. Besides, trabaho niya yun. Marami siyang researcher, kaya nagpapatulong ako sa kanya. Hindi ito umimik. Napalingon sila nang marinig na tumunog ang coffee maker. Tumayo siya at kumuha ng tasa. Alam niyang tulad niya, hindi na rin ito makakatulog pa. Kung intensyon ni Charlene na guluhin silang mag-asawa, kaya niya ito yun ginagawa, ay nagtatagumpay ito. Pagkaabot dito ng tasang may mainit na kape, napaupo siyang muli sa tabi nito. I hope okay lang sa'yong humingi ako ng tulong kay Erald. Nagkibit balikat ito. Nandiyan na yan, may magagawa pa ba ako? Caleb, malino naman sa'yo na kaibigan ko lang si Erald, hindi ba? Paglilinaw niya rito. Yeah, and I don't question your friendship with him. Kaya lang sana, hinayaan mo na lang akong ayusin ng tungkol dito. Kasi problema natin to. At wala na sanang ibang tao pang mai-involve dito. But anyway, nandyan na yan. Tila nagdadandam na sabi nito. Alam niyang mali naman siya na hiningan kaagad niya ng tulong si Erald nang hindi muna niya kinukonsulta ang kanyang asawa. Heto na naman siya. Pinangunahan na naman niya ang asawa. Gaya ng inaasahan, laman nga ng mga balita ang nangyari kay Charlene. Kumalat rin ang mga larawan nito kasama si Caleb na nasa ilalim ng kumot. Kaagad siyang tinawagan ng mga kapatid niya at ang mommy niya. Nang makarating sa mga ito ang balita, ipinaliwanag niya sa mga ito ang lahat at binigyan ng assurance sa mga ito kung sakaling totoong nangyari ang nasa larawan. Iyon ay nung hindi pa sila nagkakabalikan ni Caleb. Siyempre, hindi na niya sinabi sa mga ito na nagkaroon sila ng tampuhan ng asawa ng dahil doon. After niya makausap ang mga ito, tinawagan niya si Charlene at hiniling na mag-usap sila. Pumayag naman ito makipagkita sa kanya, kaya gumaya kaagad siya at tinagpo ito malapit sa unit nito. Hindi na niya ipinaalam kay Caleb ang pakikipagkita niya kay Charlene dahil pakiramdam niya, hindi naman niya kailangang ihingi iyon ng permiso sa asawa. Nandoon na sa tagpuan si Charlene nang dumating siya. Pusturang-pustura ito sa suot nitong pulang bestida at Chanel sunglasses. Hindi rin naman papakabog ang itsura niya sa suot niyang pink dress. I'm sorry kung medyo nalate ako, sabi niya rito nang maupo. Ang totoo sinadya niya magpalit, kahit pa siya nag-request ng meeting na ito. Pasimple niyang inabot dito ang hawak na dyaryo. In fairness, photogenic ka dyan ha. Nakangising sabi pa niya as if hindi siya affected sa mga larawang lumabas. Oh, nakita mo na pala. Tila nanunod yung sagot nito. Nakangisi ito nang tignan siya. Ang gwapo-gwapo ni Caleb, hindi ba? I know, sagot niya. Kaya nga, ginagawa mong lahat para makuha ang atensyon niya, hindi ba? Very sarcastic na sabi niya. Pero binabalaan kita. Nag-aaksaya ka lang ng effort. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo maaagaw sa akin ang asawa ko. Ani ang umayos ng upo at tinignan nito na waring nanunuot ang kanyang mga tingin hanggang sa buto nito. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo sa ginagawa mong yan? Ano naman sa palagay mo ang ginagawa ko? Hindi ko siya pinili. Alam kong walang namagitan sa inyo. Giit niya. Hindi ko alam kung anong pakanamong yan. Kung iniisip mong ikakadagdag ng kasikatan mong ginagawa mong yan, nakakaawa ka, girl. Dahil sa ginagawa mong yan, lumalabas na isa kang homewrecker. Saka wala na bang ibang lalaking magkakagusto sa'yo at halos maghubad ka na para lang mapansin ang asawa ko? Ang kaso, ginagawa mo ng lahat pero tingnan mo. Tinutulugan ka lang niya. Napansin niya na namula mga pisngi ni Charlene. Lihim siyang napangiti dahil palagay niya nakukuha na naman ito ang nais niyang ipahiwati. Nakakaawa ang itsura mo sa picture, oh. Obvious namang walang kamalay-malay ang asawa ko nang kuhanan mo siya ng picture. Actually, nakuha ko ng footage nan kanina. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong nito sa kanya. Oh, hindi ba nabanggit sa'yo ni Caleb? Nag-hire siya ng private investigator eh. And yeah, magaling yung taong binayaran niya para alamin ang totoo. Pagkasabi nun, kinuha niya mga larawang binigay ni Caleb. Nakuha nito ang footage ng araw na halos walang malay si Caleb habang inaakay ni Charlene, katulong ang isang lalaki papasok ng kondo nito. At ang footage na yon ay tumutugma sa araw na kinuhanan nito si Caleb ng mga nude pictures sa ilalim ng kumot kasama nito. Nakita niya ang pangangatal ng mga kamay ni Charlene
Habang tinitignan ng mga larawan, napangiti siya. Gagawa ka rin lang ng kababalaghan? Hindi mo pa pinaghusayan, sabi niya rito. Galit na tinignan siya ni Charlene. Akmang kakalmutin siya nito sa mukha, pero mabilis siyang nakatakbo palayo rito. Susundan sana siya nito, ngunit napansin tong may isang babaeng kumukuha ng video nila. Kaya sa halip na habulin siya ni Charlene, ay ang babaeng yun ang hinarap nito. Damn you! Sinong may sabing kuhanan niyo ako ng video, ha? Dinig pa niyang sigaw nito. Napapailing na lamang na sumakay siya ng kanyang kotse. Bakit nga ba pinagdudahan na naman niya si Caleb? Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, tatamaan ka sa akin. Galit na sabi ni Caleb kay Jericho nang mahuli ito ng mga pulis. Napangisi ang lalaki. Tinignan siya na waring nakakaloko. May mapapala ba ako kung magsasabi ako ng totoo? Ipapakulong nyo rin naman ako, hindi ba? So mas mabuting manahimik na lang ako. Kinwelyuhan niya ito at akmang susuntukin, ngunit maagap siyang napigilan ng pulis. Putang ina mo! Ginagago mo ba ako, ha? At ano bang mapapala mo sa pagpapakalat ng walang kwentang mga pictures na yun, ha? Tanong niya rito. Tipid ng ngiti lang ay tinugon nito sa kanya. Iyong ngiting tila gustong-gusto siyang galitin. Pikon na pikon siya. Kung kaya't hindi na niya napigilan pa ang sarili. Mabilis niya ito nasuntok. Pupuruhan sana niya ito, ngunit kaagad na nahawakan siya ng 2 pulis sa kamay. Boss, kami na pong bahala sa kanya. Bulong pa sa kanya ng hepe ng pulis. Saka sinenyasan ng mga tauhan nito na ilayo ng lalaki sa kanya. Palihim niyang inabutan ng pera ang hepe. Halamin mo kung ano talaga ang totoo. Halos pabulong na sabi niya rito. Pasimple lang tumango ang hepe. Paabalikan ko ang kumag na yan mamaya. Babala niya sa hepe. Saka lumabas na ng police station. Tinawagan kaagad niya si Amira para ibalitang nahuli na ng loob sa kondo ni Charlene. Hinihintay ko na lang na umamin ng gagong yun para makonfront ko na si Charlene tungkol dito, sabi pa niya sa asawa. Gaya ng hinala nilang lahat, nadiskubre nilang inutusan nga ni Charlene ang dating boyfriend nito. Kinasabwat at ikinalat nito ang litrato ni Caleb at Charlene. Napaamin rin nila ito. Binayaran nito ng 100,000 ni Charlene para gawin ang bagay na yun. Napag-alaman rin nila na ito ang kasama ni Charlene ng gabing walang malay na dinala ng mga ito sa kondo si Caleb. Hinubaran para makuhanan ng litrato. Nahubot-hubad kasama ang dalawa. Kaagad na kinumpronta ni Caleb si Charlene nang malamang ito ang may pakana ng lahat at gawa-gawa lamang ang naganap na nakawan sa kondo nito. Bakit mo ginawa yun? Wala akong ibang maisip na dahilan para pag-isipan mo sirain ang pagkatao mo. Disappointed na tanong ni Caleb sa dalaga. I did not know that you are capable of doing that. May pinag-aralan ka. At I did not know that you will stoop down to that level. Bakit kailangan mo sirain ang tiwala ko sa iyo, Charlene? Tinatanong mo ko kung bakit? Sabi nitong parang maiiyak na. Alam mo namang gusto kita. Pero bakit kahit anong gawin ko? Hindi ako pinipili ng mga taong mahal ko. Ano bang meron ng babaeng yun na wala sa akin, ha? Hindi siya makapaniwala sa katwiran nito. Napapailing na tinignan niya ito. You are so selfish. Sinayang mo ang pagkakaibigan natin. Kaibigan? Shit! Hindi friendship ang gusto ko sa'yo. Parang nababaliw na sigaw nito sa kanya. Alam mo bang sa tuwing nakikita kong masaya ka sa piling ng babaeng yun, inis na inis ako? Munti ka na sana maging tayo. Kung hindi siya bumalik eh. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha, Charlene? Gulat na sabi niya. Kahit hindi pa siya bumalik sa buhay ko, hindi magiging tayo. Si Amira ang mahal ko at kahit na ano pang gawin mo, hindi mo masisira ang relasyon naming dalawa. Kaya pwede ba? Tigilan mo na yung ilusyon mong yan. Sigaw niya rito. Tinangkasi niya nitong yakapin, ngunit mabilis siya nitong itinulak. Diring-diri siya habang tinitignan nito. Hindi siya makapaniwala. Nabababa ito sa ganoong level para lang makuha nito ang gusto. Hindi naman siguro lingid sa iyo na may ilang reporters na kinuhang pahayag ng ex-boyfriend mo. And I'm sure bukas lalabas kung ano talaga ang totoo. Paalala niya rito. Bigla ito natigilan sa kanapaisip. Maya-maya'y sumigaw ito. No! Hindi niyo ako kayang sirain. I'm sorry, pero ikaw ang gumawa niyan para sa sarili mo. Sabi niya, saka mabilis itong tinalikuran.
Sana maliwanag na sa iyo ang lahat, sabi ni Caleb kay Amira nang bumalik na ito ng bahay. Napapahiyang tinignan niya ang asawa at niyakap na mahigpit. Umiyak siya. I'm sorry kung ilang beses kitang pinagdudahan, sabi niya rito. From now on, magtitiwala na akong talaga sa iyo. Alam ko naman na pinatutunayan mo talaga nagbago ka na. At pinaparamdam mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. At sorry kung hindi ko gaano nakikita yung effort mo. Pasensya ka na kung masyado ako nagiging immature at may pagka-demanding lately. I know you love me so much at ginagawa mo naman ang lahat. It's just that, masyado lang akong takot na mawala kang muli sa buhay namin ni Gertrude. Hinawakan nito magkabila niyang pisngi at tinitigan siya nito ng buong pagmamahal. At sino naman may sabing mawawala na naman ako sa buhay niyo? God knows kung paano ko ipinagdadasal araw-araw na magkakasama tayong muli. Kaya hindi ako tanga para sayangin ang pagkakataong makasama ko kayong muli. And I promise na habang nabubuhay ako, wala na ako ibang babaeng mamahalin kundi ikaw lang. I thought, love mo din ako, bakit si mommy lang? Biglay narinig nilang tanong ni Gertrude sa ama. Nakahaba pa ang uso nito, at tila nagtatampon tinignan ng ama. Nagkatinginan tuloy sila sabay nagkatawanan. Nilapitan ni Caleb ang bata, kinulo ang buhok nito. Siyempre naman pati ikaw. Inirapan nito si Gertrude. Kaya pala palagi kayo nagdi-date ni mami na hindi niyo ako kasama. Ang lakas ng tawa ni Caleb. Pati ba naman ikaw nagsiselos rin? Mana-mana ka talaga sa mami mo, napakasilosa. Oy, for your information, naging busy lang kami ni mami lately sa pagre-resolve ng mga issues. Hindi pa nga kami nagdi-date eh. But since pinaalala mo yan, hamo, bukas na bukas lalabas tayong 3. Talaga? Matagal na rin tayong walang family day eh, sabi ni Gertrude. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa ama. Pupunta ba tayo sa Amanpulo ha, Daddy? Sabi ng friend ko maganda raw dun eh, kaya lang, medyo pricey. Hindi ba pwedeng next time na lang yun kapag okay ng budget ni Daddy? Sa ngayon, sa Boracay na lang ang afford ko eh, sagot ni Caleb dito. Boracay? Wow, maganda rin doon. Di ba, Mommy? Natatawang tumango siya sa anak. Siyempre naman, baka nga mas maganda pa yun kaysa sa Amanpulo eh. Excited na ako! Tuwang-tuwang sabi ng bata. Napangising nagkatinginan sila ni Caleb. Pareho silang nag-uumapaw sa kaligayahan habang nakikita niyang masayang-masaya ang kanilang anak. Alam niyang marami pa silang pagsubok na pagdaraanan bilang isang pamilya. Alam rin niya na hindi kaagad mawawala ang pagiging silosa niya. Ngunit this time, pinapangako niya na mas magiging maunawain na siya at hahayaan muna niya magpaliwanag si Caleb bago siya mag-react. Nangako rin siyang hinding-hindi na niya isusumbat dito mga nakalipas nitong kasalanan. Nakangiti si Amira nang pumasok sa kanilang kwarto. Dinatnan niya nakahiga si Caleb habang nanonood ng TV. Tumibas siya rito at inabot ang pregnancy test na isinagawa niya kanina. Kunot noong kinuha yun ni Caleb saka hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. You're pregnant? Tumango siya. My God! Sabi nitong biglang bumangon at tuwang-tuwang binuhat siya. Halatang wala itong pagsidla ng labis na kaligayahan habang nakatingin sa kanya. Wala na akong maihiling pa. Binibigay ng lahat ng Diyos ang gusto ko. Hinalikan niya ito. Ako rin, Caleb. Masayang-masaya akong magiging ate na si Gertrude, sabi niya rito. Inihiga siya nito sa kama saka siniil ng halik ang kanyang mga labi. Buong pagmamahal naman niyang tinugon ang halik na iyon ng lalaking kanyang pinakamamahal. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan nilang dalawa. Aminado siyang ilang beses siyang sumuko. Ngunit ngayon, titiyakin niyang hinding-hindi na niya papayagang matibag pang muli ang kanilang pagmamahalan ng kahit na ano pang pagsubok na darating sa kanilang buhay. Basta't magkasama sila, makakayanan nila ang lahat ng problemang kakaharapin nila in the future. Siyempre, sa tulong ng Poong May Kapal.